ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Simula noon hanggang ngayon, isa ang naging layon. Magkaisa ang magbunod, karitingan ay marugtong. Tumayo tayo mula sa hamon ng nakaraan, niyapos ang panganib na umaanlang. Pinangako sa puso at paniniwala, ang ginhawa para sa kabataan. Bansang Moro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay atin ang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bansang Moro. Bansang Moro, Bansang Moro, lagi kang mamahalin. Walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y tutuparin. Habang buhay kami sa'yo'y magbabantay, mananatili sa puso't isipan. Ang kahapong humimlay na nagbuwis ng buhay, nasa piling na ng may kapal. Bansang Moro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay atin ang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bansang Moro. Makinig sa programang Mafar Farm Updates. Alamin ang mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangingisda. Alamin ang karapatan sa inyong lupain at mga bagay-bagay na makakatulong sa pangkabuhayan, mga bagong pamamaraan at mga impormasyong dapat mong malaman. Lahat ng ito sa pagtataguyod ng pamumuhay upang mapalago ang inyong ani at kita. Mafar Farm Updates. Hitik sa kaalaman para sa tagumpay ng inyong kabuhayan. Mafar Farm Updates. Mapapakinggan tuwing araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DXMS Radyo Bida 882. Sabayang napapakinggan sa Voice FM 92.1, Radyo Bandera 105.3 at DXUP FM 105.5. Mapapanood din ito ng live sa Facebook page ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Mafar Farm Updates. Pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang napakagandang umaga po ang pinaparating po namin sa inyong lahat, mga suki, sa ating pong programa, ang ating pong mga estudyante rin sa SOA. Kumusta na ho kayo? Ready kayo mamaya ha? Then and of course, sa ating pong magsasakang pamilya, yung mga nag-harvest, nagla-land preparation, yung naghahanap ng kung paano nila masustain ang kanilang mga gawain. Sana po tutok kayo dito dahil magkakaroon po tayo ng mga kaganapan dito po sa ating rehiyon at maging sa labas ng ating rehiyon, at kasama na rin syempre yung mga issues and concern na inaasahan po ninyo, lalo na po sa ating pong mga pagpaplano, saan na ba tayo sa ating pong talakayan. Nandyan po tayo mamaya, huwag kayong mawawala ha. At ang mga pangunahing presyo ng ating pong mga binibili, pinagbibili ng mga agri and fishery products. Kaya yan mga kaibigan, sa inyo sa loob po ng isang buong oras, kaya tuloy po ang aming paanyaya na samahan po kami dito dahil para po sa inyo, handog po ng mapar ito sa inyo pong lahat. Magbabalik po kami mga kaibigan para po sa ating mga balita pagkalipas lamang nito. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay naglalayong ipaunlad ang mamamayan ng rehiyong Bangsamoro sa pamamagitan ng 3 flagship program. Ang binhi, isda, lupa. Ang binhi o Basic Integration for Harmonized Intervention ay isang programa na nakapokus sa pagbabawas ng kahirapan para sa mamamayan ng BARMM. Ito ay binubuo na estratehiya na maihatid ang intervention upang matiyak ang positibong epekto sa buhay ng mga magsasaka ng rehiyon. ISDA o Integrated Sustainable Development for Aquaculture Capture. Ang layunin ng programa ay upang makabigay ng pangkabuhayan para sa mangingisda, mapaasosasyon, kooperatiba o individual. Sa lupa naman tayo dadako, o land distribution and development for the upliftment of poor ARBs. Ito ay patungkol sa pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kasabay nito, ang paghahandog sa mga ARB organizations ng iba't ibang support services gaya ng trainings, mga farm inputs, farm machineries at free legal assistance para proteksyonan ang kanilang karapatan sa oras na manganib. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng MAFAR sa inyong lugar. Public Service Announcement. Paalala na hindi kailanman maniningil ng anumang fees o charges ang TAACPC staff para sa pagpoproseso ng loan applications. Tanging ang aming partner lending conduits ang maaaring maningil ng service charge na naayon sa aprobadong guidelines ng programa. Mag-ingat at siguruhing official LGU, DA at ACPC staff ang inyong kausap. Hinihikayat namin na i-report agad sakaling mayroong lumapit sa inyo upang maningil ng kahit anong fees o charges. Iwasan ng gancho. Iwas scam. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council. Para po sa ating mga balita, mass signing ng mga dokumento ng SureAid beneficiaries sa Special Geographical Area isinagawa. Samahan po natin si Miss Naima Mamisel. Isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa pamamagitan ng Agribusiness, Marketing and Assistant Division ang 2 araw na mass signing of documents ng mga beneficiary sa ilalim ng Expanded Survival Recovery Project o SURE COVID-19 noong October 5 sa Barangay Batulawan, Pikit at October 7 sa Barangay Sadaan, Midsayap, North Cotabato. May 342 na mga beneficiaries ng SureAid mula sa Special Geographic Area o 63 barangay mula sa Carmen, Cabacan, Pikit,
Midsayap at Pigkawayan ang lumagda ng mga dokumento mula sa Land Bank of the Philippines bilang lending conduit ng 25,000 pautang bawat beneficiary na walang tinatayang interes na babayaran sa loob ng 10 taon. Nilalayo ng proyekto na tugunan ang mga pangangailangan sa financing ng mga farmers and fishers at ng agriVest micro and small enterprises upang maitaguyod ang kanilang kabuhayan. Ayon kay Engineer Ismail E. Giamel, Director 2 for Agriculture Services, ang proyekto ay isang tulong pautang para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng krisis dulot ng COVID-19. Alam namin na marami sa atin ang naghirap dulot ng COVID-19, kaya ang maliit na halagang ito ay isa sa mga paraan ng gobyerno upang matulungan kayong makabangon. Naway gamitin niyo ito ng tamang paraan upang kayo ay kumita at makatulong sa inyong kabuhayan, sabi pa ni Director Jamel. Samantala, ang nasabing proyekto ay nasa ilalim ng Department of Agriculture, Agricultural Credit and Policy Council o DASCPC na may kabuuang beneficiaries na 2,500 sa buong Bangsamoro Region, kabilang ang Cotabato City na may 678 beneficiaries, Maguindanao na may 650, Lanao del Sur na may 520, SGA na may 342 at ang Basulta na may tig 100 beneficiaries. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Naima Mamisel, nag-uulat. Samantala, MAFAR at FAO Third Project Coordination Meeting isinagawa. Narito po ang pag-uulat ni Ms. Connie Canlas. Sasagawa ng MAFAR-FAO ng 3rd Project Coordination Committee meeting, lungsod ng Cotabato, ika-30 ng Setyembre. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Food and Agriculture Organization, United Nations ay nagpulong para sa ikatlong pagkakataon kasama ang mga iba't ibang kasaping ahensya sa pamamagitan ng pisikal at Zoom sa tanggapan ng huli. Ang layunin ng nasabing pulong ng koordinasyon ay upang talakayin ang katayuan ng proyekto para sa pagsasaka para sa pagtatag ng kapayapaan sa Mindanao na ipinisinta ni Ruben B. Miranda, Project Team Leader. Ang proyekto ay upang mapagbuti ang mga kasanayan sa agrikultura at bokasyonal ng mga magsasaka at mangingisda, kabilang ang mga dating mandirigma at mga kasapi ng pamilya nito, ang Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade, mga individual na tao, kababaihan, out-of-school youth at mga dating benepisyaryo ng proyekto ng JICA, MDLIP sa mga lugar ng Bangsamoro at iba pang mga conflict-affected areas sa Mindanao. Sa pambungad na mensahe ni Binibining Kati Taninen, taos-puso siyang nagpasalamat kay Ministro Muhammad S. Yacoob, PhD, para sa pangunguna sa pagpapatupad ng natitirang mga batch ng pagsasanay sa 4 na lalawigan ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Zamboanga, Sibugay at iba pang mga partner. Hinimok niya ang mga benepisyaryo na ibahagi ang kaalaman at kasanayan mula sa mga proyekto sa kanilang mga kapwa magsasaka at mangingisda. Ayon kay Ginoong Jompe Tachikawa, unang kalihim embahada ng Japan sa Pilipinas, ang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao ang naging pangunahing prioridad sa pagitan ng kooperasyon ng Japan-Philippines. Maaari nating makamit ang higit pang mga ordinaryong bagay kapag nagtulungan tayo. Taos-puso akong umaasa na ang dating mga mandirigma na bihasa sa pamamagitan ng proyektong ito ay makakapag-ayos at makapag-ambag sa seguridad ng pagkain. Si Ministro Muhammad S. Yacoob, PhD, sa kanyang mensahe kung saan ay nagpasalamat siya sa ngalan ng MAFAR at sa lahat ng mga kapartner lalo na sa UNFAO at pondong mula sa gobyerno ng Japan para sa patuloy na pagsuporta sa proseso ng kapayapaan sa Mindanao. Quote, inaasahan namin na sa proyektong ito ay makakamit ang target na layunin bago magtapos sa Disyembre
at isaalang-alang ito bilang isang pilot o panimula at magsisilbing sanggunian sa aming paglalakbay sa kabila ng hamon ng pandemikong ito at sa transition. Ang pagpupulong ay nilahukan ni Pendleton S. Patarasa, Assistant to the Minister for Special Concerns, MAFAR and Focal Person for FAO Projects, Toto D. Lagyalaut, MPSDM MAFAR Project Coordinator, Danica Katakutan, Project Field Assistant, Ruben B. Miranda, Project Team Leader, Ferdinand Gamorot, Regional Technical Director for Operations, DARFO 9, at iba pang mga representante mula sa mga partner agencies at SUCs. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Connie Canlas nag-uulat. Pagsasanay ukol sa pag-aalaga ng pato, isinagawa sa Special Geographical Area. Narito po ang pag-uulat ni Miss Nisrin Talib Musa. Nasa 50 magsasaka mula sa Special Geographical Area o SGA ng North Cotabato ang sumailalim sa pagsasanay ukol sa pag-aalaga ng pato mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na ginanap sa 8th Avenue, Cabacan, North Cotabato noong Lunes, October 4, 2021. Sinabi ni Disumimba D. Rashid, Assistant to the Provincial Director for SGA at Cotabato City, na layunin ng naturang training na maturuan ng mga magsasaka mula sa 8 cluster ng 63 barangays ng North Cotabato ng tamang kaalaman, impormasyon at maging bihasa patungkol sa pag-aalaga ng itik o pato na siyang magsisilbing karagdagang mapagkukunan ng kita maliban sa pagtatanim ng gulay, palay at mais. Ayon pa dito, sinikap ng kanilang grupo, 10 ng ministeryo, na mabigyan ng pagkakataon ng mga participants na magkaroon ng training upang higit na maalagaan ng maayos ang kanilang alagang hayop sa pamamagitan ng tamang kaalaman na kanilang makukuha. Sa huli, hinikayat ni Rashid ang bawat kalahok na isapuso at i-apply ang mga kaalaman na kanilang natutunan dahil ito ay magsisilbing gabay upang mapataas ang kanilang produksyon. Ang mga farmer participants ay benepisyaryo ng ipinamahaging itik mula sa MAFAR sa pamamagitan ng Organic Banner Program. Ang bawat kooperatiba ay tumanggap ng tig 50 piraso ng itik habang ang individual farmer naman ay tumanggap ng tig 20. Napapaloob ang naturang training sa presentasyon ng iba't ibang topic sa pamamagitan ni Saban B. Belongan, MAFAR Maguindanao Livestock at Poultry Management Coordinator na siyang nagsilbing resource person. Masusing ipinaliwanag ni Belongan ang tungkol sa Introduction on Duck Production, Health Maintenance, Program and Environment, range rearing, handling and transportation, processing, at duck management within a rice system. Kung puso kami nagpapasalamat, lalong-lalo na sa training na ito, bigyan kami ng sapat na kaalaman kung paano mag-alaga ng itik. Nagpapasalamat kami dahil malaking additional na mga pamamaraan na natutunan namin dito mula sa magaling na resource person sa pangalan po ni Saban Bilungan. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro mula dito sa bayan ng Cabacan, North Cotabato, Nisrin Talib, nag-uulat. Extension workers ng MAFAR sumailalim ng pagsasanay ukol sa rice and corn production. Ito po naman si Miss Bea Pedrosa. Nagtapos ang 2 araw na trainers of training on rice and corn production management practices na ginanap sa Precious Cabana Beach Resort sa Datuudin, Sinswat, Maguindanao. Nilahukan ng 45 extension workers ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform mula sa Lanao del Sur at Maguindanao. Sa unang araw, nakatuon ang paksang tinalakay ukol sa hybrid rice technology mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pagapas at management practices ng iba't ibang varieties ng hybrid rice ng kanilang ibibenta. Samantala, naging paksa naman sa ikalawang araw ang corn production management at practices. Pinasalamatan ni Director Ismael Gamel ang mga partisipante at resource speaker sa matagumpay na pagdaos ng nasabing pagsasanay. Tiniyak
ng direktor na sa matibay na pagsasama ng lahat ng stakeholders ng agriculture sector ay matamo natin ang kasaganahan sa larangan ng pagsasaka. Ang impormasyong ito ay ayon kay Nasrullah Dilanggalin, mafarami nga ani at kita serbisyong Bangsamoro, Bea Pedrosa nag-uulat. Okay mga kaibigan, magbabalik po kami para po sa ibayong balita mula sa mga probinsya pagkalipas lamang nito. Maffer Trivia. Alam niyo ba? Ang bulate ay isang hermaphrodite na may parehong babae at lalaking kasarian. Ito ay isang uri ng makroorganismo na nasa lupa at kumakain ng mga organikong bagay tulad ng tuyong dahon, dumi ng hayop, bulok na pagkain, at iba pa. Ang bulate ay isa sa pinakamahalagang ginagamit sa paggawa ng organikong pataba, ang vermicomposting, sapagkat ito ay tumutulong sa pagpapabilis ng pagbulok ng mga organikong bagay. Ito ay mas nakakaproduce ng mas mataas na organic matter at iba pang element na kailangan ng halaman. Lagi lamang tandaan, kapag masagana ang ani, malaki ang kita. Balita mula po sa probinsya ng Maguindanao, mechanized rice farming pinaiigting ng MAFAR. Narito po ang pag-ulat ni Miss Samraida Undong. 35 magsasaka ang matagumpay na nagtapos sa pagsasanay na ginawa ng MAFAR Maguindanao ukol sa rice farm machineries operation and maintenance sa bayan ng Gindulungan ngayong October 5 to 6, 2021. Layunin ng naturang pagsasanay na mapaigting at masimulan ang mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka ng palay sa pamamagitan ng paggamit ng mga makinarya simula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani nito. Ang pagsasanay ay naisakatuparan dahil sa aktibong pasilitasyon ng agriculture sector ng MAFAR Maguindanao sa pangunguna ni Chief of Agriculture Saudi D. Mangindra at Engineer Mohaimin T. Ali. Bilang suporta, dumalo din si MAFAR Regional Chief of Agriculture Tong A. Abbas at Assistant to Director Omal Abdul Kadir ng Field Rice Midsayap upang masaksihan ang opening program ng aktibidad. Sa unang araw ay tinalakay ni Engineer Roy A. Kabatak na nagsilbing resource speaker sa training ang mga dapat at hindi dapat gawin sa paggamit ng makinarya. Ito ay upang maiwasan ng anumang sakuna na maaaring kaharapin kapag ito ay hindi nagamit ng maganda. Kasunod nito ay kanyang ibinahagi ang paksa kaugnay sa operasyon at pangangalaga ng rice transplanter at combine harvester. Sa paksang ito, kanya ding pinasadahan ang mga pamamaraan ng rice seed production. Sa pangalawang araw ng pagsasanay ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga partisipante na masubukan ang aktwal na paggamit ng rice transplanter at combine harvester. Ang aktwal na paggamit nito ay isinagawa mismo sa sakahan ng isa sa mga kalahok ng naturang aktibidad. Masayang sinubukan ng mga kalahok sa naturang pagsasanay ang makinarya sa field. Samantala, sinabi ng isa sa mga partisipante na sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon sila ng ganitong klase ng pagsasanay. Dagdag pa niya, maganda na bago mabigyan ng benepisyaryo ng mga makinarya ay dadaan muna sa mga ganitong pagsasanay upang hindi masayang ang ibinibigay na tulong ng gobyerno. Sa huli, masayang tinanggap ng mga partisipante ang kanilang sertipiko bilang tanda ng kanilang pagtatapos. Maparaming ani at kita, Servisyong Bangsamoro mula sa bayan ng Gindulungan, Maguindanao, Samraida E. Undong, nag-uulat. Mga kaibigan, yun po ang kabuuan ng ating pong balitaan at magbabalik po tayo para po sa ating talakayan pagkalipas lamang nito. May napapansin ka bang malalaking spot na hugis parisukat na pattern sa iyong pananim? Naku, baka fall armyworm na yan. Narito ang ilan sa mga paraan upang maiwasan ang fall armyworm sa iyong pananim. Una, sumunod sa mga schedule ng pagtatanim ng rehiyon. Iwasan ang off-season na pagtatanim. Pangalawa, panatilihing walang damo ang mga bukirin upang maalis ang mga alternative host. Pangatlo, iwasan ang pagtatanim ng bagong mais malapit sa fall armyworm infested plants. Pang-apat, iwasang ilipat ang fall armyworm infested plants upang malimitahan ang pagkalat nito. Pang-lima, isagawa ang Good Agricultural Practices o GAP mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na opisina ng Ministry of Agriculture,
fisheries and agrarian reform sa inyong lugar. Mga kaibigan, nasa talakayan portion na ho tayo ngayon at pag-uusapan po natin ngayon ang mga gawain o ginagawa at gagawin pa ng isang division sa MAFAR BARM. Ito pong sinasabi nilang Regulatory and Quarantine Division. So makakapiling po natin dito si Chief Jamir Gimba. Bago pong lahat, narito muna ang kanyang mainit na pagbati. Assalamualaikum and again, welcome to our program. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Dex, at sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay na masugid na mga ating mga constituents, farmers, Ibabo at Sibapa, isa pong mainit na pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So bago natin pag-usapan itong armyworm na bantog na dapat ho nating malaman, mga magsasaka, Ibabo Bapa, siguro pag-uusapan muna natin kumusta na ba ang inyong division? Saan na tayo ngayon? Completed na ba ang ating staffing pattern? O kumpleto na mga tao niyo? Ano ngayon ang pinagkakaabalahan ninyo? Opo, Ate Dex, mabuti po na itanong po natin sa ating division. Una-una po, Ate Dex, itong bigyan lang ng konting background kasi dati ho kasi ang Regulatory and Quarantine Division hindi ho gaano naririnig o napapag-usapan sa Department of Agriculture noong unang panahon. So malamang karamihan po sa atin na hindi pa po gaanong aware or may konting kaalaman patungkol po sa anong ginagawa ho ng division na ito. Unang-una po, para po sa ating kaalaman ng ating mga taga-sugid na mga taga-subaybay o taga-pakinig na mga magsasaka, ang regulatory po, ito po ay may mandato na gumawa ng mga pagkontrol o di kaya ito po sila yung parang law enforcement na mga personnel na nasa ilalim po ng opisina ng Department of Agriculture. Ang lahat po ng region, meron ho katulad dito na division na nagpapatupad ho ng ganitong klaseng mandato. Ang isa po sa mga mandato ng Regulatory and Quarantine Division ay ang tinatawag nilang Crop Pest Management Section, na ang trabaho po nito, sila ho yung naatasang gumawa ng pag-monitor or pag-surveillance ng status po ng incidents ng mga peste sa ating mga pananim. Saklaw po dito lahat po ng klase ng mga insekto at mga peste. So, cut across lahat ng mga crops. Cut across po, maging ito ay mais, gulay, corn, at saka iba po. Okay. Ang pangalawa pong mandato ng Regulatory and Quarantine Division, pasil po dun sa kanyang pangalan na quarantine, kami rin po yung naatasang mag-inspeksyon or di kaya magbigay po ng permit bago po ita-transport o di kaya dadalhin sa ibang mga lugar ang mga produkto, maging ito man ay mga hayop o mga halaman na sinusuri ho natin ito ng mabuti para po makatiyak tayo na ang pong mga nabanggit ho natin na mga halaman o di kaya mga hayop na dinadala sa ibang lugar ay mas siguro ho natin na ito po ay walang taglay na sakit na pwedeng makahawa or di kaya pumasok ho sa ating region or di kaya sa ating sa BARM para hindi po ito magkaroon ng problema at kumalat ho ito na magiging pandemic. So yan po yung sa quarantine. Sa quarantine ho yun. Both sa airport at sa ating mga ports. Mga ports, lalong-lalo na po sa Basilan, Suluyan, Tawi-Tawi, na nasa dagat ho sila. And pangatlo po, Ate Dex, ay yung accreditation and licensing na tinutukoy. So, itong licensing, halimbawa, kung meron pong mga organisasyon or di kaya cooperative na mga farmer, kung meron ho silang mga produkto or di kaya gusto ho nilang maka-avail ng license to operate, dito rin ho sa regulatory division ho, nila kailangan i-comply ho yung mga requirements. So, at abin ho titingnan, pupuntahan yung kanilang mga area or sakahan para po mapikita natin, may inspection kung talaga ho sila ay qualified na mag-apply ng accreditation. So, anong purpose po ng accreditation na licensing? Para ho magkameron sila ng legit or kung ang pake ho nila sa pag-accredit at saka yung licensing is para ho makasali sila, for example, sa mga procurement process, kung meron ho sila mga produkto na gusto nila hong makisali sa bidding, halimbawa, isa ho yun sa mga requirements na yung magagaling sa inyong accreditation. Magagaling ho sa atin. Pangalawa po, ang purpose po nito ay
kung ikaw ay nagbebenta ho ng mga feeds ng mga animal, hindi ka ho makaka-renew or makakakuha ng business permit kung wala ho kayong license to operate. Nice. Na ang magbibigay ho nito ay taga-regulatory division. Dito sa MAFAR. Oo, ganun po yun. So, wala ba itong conflict doon sa Fertilizer and Pesticide Authority or nagtutulungan? Ang regulatory is to regulate lang ho. Regulate To lang. regulate Okay. lang ho. Ang aming ho binibigay na panuntunan po sa regulatory division ay abot yung ituturo sa mga ating mga farmer yung tamang paggamit lang ng mga pesticides, at pesticides. mga fertilizer. Okay, so yun. Ang hindi ho saklaw ng pagbibigay ho ng ating mga pesticide at mga fertilizer ay kaakibat po ito na kailangan ho merong certification na galing sa Fertilizer and Pesticide Authority. Kung wala hong ganong certification ang isang produkto, hindi ho natin papayagan yun. Kasi ito ay hindi ho dumaan sa masusing pag-aaral na baka ito ay makapinsala ho sa ating mga pananim, lalong-lalo na po sa ating kalikasan. Okay. So, Chief, itong ngayong pumasok na mga sakit o pestis sa atin ngayon na isang na-identified yung fall armyworm o FAO. So, dito ba sa atin sa VARM, mayroon na ba tayong namanmanan dito and how is the status? Opo. Maganda po ma'am na nabanggit po niyo itong fall armyworm. Dahil po, noong unang panahon, marami na ho sa ating magsasaka ang nagtatanim na ho ng mais. Bagamat, ang pinaka-famous at tanyag ho na palaging pinag-uusapan noon na sakit ng mais ay yung tinatawag nilang corn borer. Corn borer. Okay. So, nagiging destructive pest po yun noong unang panahon. So, itong fall armyworm po, nagsimula ho ito, siguro mga magtatatlang taon na ho, ito ay unang na-discovery po sa part ng Luzon, sa Region 2. Oo. So, noong ma-discovery po ito sa Region 2, hindi ho nila inakalang ito ay lalawak ang kapinsalaan. Kasi nangako ho ang BPI na kaya nilang i-contain yung spread ng fall armyworm. Pero nung malaman ho nila kalaunan na ito pala ay hindi natin pwedeng underestimate ang kakayahan ng peste na ito, hanggang sa umabot po ito sa parte ng Southern Luzon, then lumagana po sa Visayas, hanggang po sa dumating sa party po ng Cagayan, Region 8, Region 9, Region 12, and then kalaunan ho, lately nahalaman ho natin, nung nagkandak ho tayo ng monitoring dito po sa area ng BARM, lalong-lalo na po sa boundary ng Maguindanao at saka Sultan Kudarat, sa part ho ng Esperanza at saka sa part po ng Ampatuan, and then dito naman po sa part ng North Cotabato, dito po sa area ng Carmen at saka sa Paggalungan, napagalaman ho natin base po sa ating pag-monitor na nakapasok na po itong tinatawag nilang fall armyworm. So para ho magkameron ho tayo ng idea at anong ibig sabihin ng fall armyworm. Ano itong fall armyworm? Ano ang mga sintomas? Sa anong mga stage siya mapaminsal? So it's your turn na para kaliwanag. Magandang tanong po yun. Ang fall armyworm po, Ate Dex, ay isa pong kapamilya rin po ng mga paru-paro. Oo. Na kung titingnan ho natin, maaari natin sabihin na ito ay karaniwan lang ng mga insekto na katulad ho na nakikita natin noon. Bagamat, ang fall armyworm po ay na-discover pa noong unang mga panahon na matagal na pero wala ho sa Pilipinas. Oo, so maaaring ito ay galing po sa ibang lugar na nagdala dito ay maaring sa hangin or di kaya isang mga produkto na nadala galing sa ibang bansa na pumasok sa atin dito at maaring yung itlog nila at dito na namisa sa Pilipinas at dito na lumaki at nang lumaki yun, dumami na ho sila. So kaya po, isa yung sana kanina na binanggit natin sa role ho ng quarantine na napakahalaga para po makita natin na yung mga pumapasok na mga produkto at labas ay wala hong dala-dalang mga sakit ng kamukha nito. Okay. So, balik ko tayo sa fall armyworm. Isa po itong maliit na paru-paro na kung titingnan na ho natin, mas malaki ng konti po doon sa tinatawag nilang corn borer. Yung corn borer po ay maliliit na paru-paro na kulay puti. Ito naman po ay medyo brownish ho siya at saka gray na paru-paro na ang pagkaiba ho ni corn borer at saka si fall armyworm po ay namiminsala ho ng mais kahit bata pa yung mais. Hindi kahit pa sa stage na... Hindi ho. Basta ang mais po ay tumubo na at may dahon at meron na siyang talbos,
At pag nandyan po si fall armyworm, lahat po kakainin niya yung dahon. Dahon, pati stalks. Stalks, So usually karaniwan, nakikita natin yung fall armyworm, yung larva, yung kanyang uod, ang namamiminsala po dito, hindi yung paru-paro. Hindi yung paru-paro. Opo. So, ang makikita natin doon sa ating mga pananim na mais, kung titingnan natin yung pinaka-whorl, yung talbos niya, doon po siya nakasuksok sa ilalim. So, hindi po siya madaling makita kung hindi mo siya titingnan isa-isa yung inyong tanim na mais. Curious ka talaga. Curious ka talaga. Talagang busisiin mo yung sa ilalim. At pag nakita mo yung uod na yon, may mga distinguishing part, ay ibig sabihin, meron siyang mga characteristics na wala doon sa corn na borer. wala sa corn borer. Okay, halimbawa? Halimbawa po, yung kanyang ulo, meron siyang inverted shape Y na tatak or di kaya parang hugis na letrang Y na makikita sa kanyang bandang ulo, inverted Y. Tapos sa kanyang puwitan naman po, merong 4 na tuldok na parang in square pattern. Oo. Kasi meron siya mga pattern na mga tuldok-tuldok sa kanyang likuran. Ayun po yung kanilang mga uod. Okay. Oo. So, binanggit natin, nalaman natin na mas destructive siya kaysa sa corn borer compared to, kasi corn borer doon na sa bunga. Ito siya, mula pa lang sa bata pa hanggang doon sa bunga niya. Opo. Anong life cycle niya? Opo. Ang corn borer po, si female o ang babae, pwede siyang sa kanyang lifestyle, nagkakaroon siya ng itlog na mula sa 1,500 to 2,000 eggs sa buong buhay niya na makapangitlog po sa loob ng kanyang life cycle. Ang life cycle po ni fall armyworm is nasa 10 to 21 days yung adult niya. Okay. So yung larval stages niya o yung pagkasunod ng laki ng kanyang uod ay hanggang 6 na beses. 6 na beses. Oo. Ang pinaka-destructive phase po dito is yung first and second and star. Yung unang pangkat hanggang ikalawang pangkat ng kanyang edad, yung pinaka-destructive kasi nagiging cannibalistic sila because of masyado silang matakaw sa pagkain. Wala nang pinipili. Wala nang pinipili. Uubusin po. So, ang pinakamainam po dito, para malaman ng mga ating mga magsasaka, ay magkaroon tayo ng regular monitoring ng ating mga maisan na tuwing umaga or hapon, at yung titingnan yung ating mga maisan kung mayroong mga uod na nakasuksok po doon sa kanilang mga talbos. Ganun po yun. Ayan, invite nila yung ating mga technician na sa field. Technician, mga MMO natin. So, ano naman ang gagawin natin? How to control that or how to prevent the spread of the po. Si Regulatory and Quarantine Division, mula nung nagkameron ng pandemic, masasabi natin ito ay pandemic, kasi nagiging threat po sa lahat na magsasaka sa buong Pilipinas. Ito ay nagiging may importanteng usapin sa Bureau of Plant Industry at medyo malaking hamon ito sa Department of Agriculture. Ito ay napag-usapan nung siguro mga 2 taon, noong 2019, na magbibigay ng pondo ang Department of Budget and Management na ang purpose lang nito ay para lang po sa pagkontrol ng fall armyworm. So, isa sa atin, isa sa mga region po, kasama po ang BARM, ang nabigyan ng pondo, na maliit ng pondo nito, para po magagamit natin sa pagsugpo ng fall armyworm na peste na ito. So, meron pondo na binigay ang Bureau of Plant Industry para makabili tayo ng mga intervention. Isa dito ay yung pesticides na ginagamit natin, na karaniwan natin ngayong ginagamit natin. Anong halimbawa? Nauna na tayo doon sa chemical control. Opo. So, ano yung halimbawa nung pwedeng gamitan dyan sa armyworm? Opo. Maliban sa chemical pesticides na nakarekomenda po, dahil ito ay extreme kasi yung kanilang characteristics. So, ang kanilang application naman is medyo extreme din. Pero maliban po sa chemical, meron tayong tinatawag na pheromone lure. Okay. Ang pheromone lure po is isa po siyang traps na ilalagay po doon sa ating mga pananim sa loob ng 1 hektarya para matraps po yung lahat ng mga paru-paro ng fall armyworm. Yung adult, matraps. Ibig sabihin, maglalagay tayo ng bait. Para matrap sila sa isang container at hindi na sila makalipad at makapangitlog pa.
dahil po doon, pwede ho ma-minimize yung kanilang population Pagdami. o pagdami. Okay. Oho. Mm-mm. And later on, sa susunod ho na mga planting season, mami-minimize ho natin yung Kanilang presensya. yung kanilang presensya. Oo. Ganun po yun. Hindi ho kaya ng antimano pag-spray mo or di kaya pag-apply mo ng specific control measure, agad-agad ho silang mawawala. Marami pong uri o pamamaraan ang pwede na ho natin gamitin para ho masugpo sila. Ito tinatawag natin Integrated Pest Management Approach. IPM ho. Oo. Okay. So, yung sa trap method na yun, siyempre ginagawa yan dati pa na ng RCPC, Opo. ng ano natin ginagawa dyan. So, ipoprovide dyan ng ating opisina doon sa may nagreklamo na farmers na meron sila or para sa susunod wala na sila problema. Opo. Kanina nabanggit natin regarding doon sa pondo na binigay ng Bureau of Land Industry. Ito ay nakaprogram ho sa atin. Isa po sa binigay ho nilang pondo para sa fall armyworm, maliban po doon sa chemical na nabanggit, is yung pag-produce or di kaya pag-provide or pagbili ng pheromone lure. Okay. Ang pheromone lure po na ito ay commercial ho siya na type na chemical. Actually, hindi naman siya lethal, pero ito ay isang uri po ng pamamaraan na biological kasi ini-influence natin yung behavior ng isang insekto para ho matrap sila. So, meron pong dumating na ho sa atin dito na mga ganong bagay para po magamit ho natin sa ating mga farmers. Procured doon sa central office? Procured po. Tayo po ang nag-procure. Dito din sa atin. Na-download na lang po yung budget para dito. Ito ay dumating na po noong isang linggo. So very soon, no? Opo. Magamit na rin natin yan. So, Inshallah. balikan natin yung sa area na affected. O mayroon na naramdaman na nandoon ang presensya niya. Saan-saan ba dito sa Maguindanao at saka Lanao del Sur? Opo. Ito kasi yung malawak ang Maisan opo. at saka Palayan. Opo. Ang uri ho ng ating pag-identify ng o di kaya para alamin ho natin kung saan po nandun si fall armyworm ang nagkarating ay base po sa report na nagmumula po mismo sa isang farmer. Okay. O sa farmer. Bago ho natin pupuntahan to validate kung gaano katotoo na meron ng fall armyworm doon. Saan dito So, ang unang-una pong aming napuntahan ay nasa area po ng Lanao del Sur, sa bayan po ng Wao, Wao. at bayan po ng Amay Manabilang. Amay magagagpa Manabilang. yan. That was last quarter of the last year. Ang pangalawa po ay nasa area po ng North Cotabato, particularly po sa bayan ng Carmen. Sa SGA natin. SGA natin. So, na-identify ho natin at na-confirm po na meron na ho silang fall armyworm doon. Sa Carmen. Sa Carmen. Okay. And then just recently, within this September, hinalugubog natin ang area ng Maguindanao. And unfortunately, masamang balita po sa ating mga farmer ng mais na ang fall armyworm po ay nag-spread ho na sila sa Maguindanao ngayon. Nag-spread na. Nag-spread Saan ho na banda? sila. Panda? Meron ho tayo sa Upi. Okay. Meron tayo sa Hofer. Meron ho tayo sa Buluan. Meron ho tayo sa GSKP. Meron ho tayo sa Pandag. Meron ho tayo sa Ampatuan. At saka nakalimutan ko yung iba. Medyo marami-rami. Malapit-lapit yung DAS. Sa DAS. Malamang meron na rin ho yan. So aming ho babalikan yan after ho ng aming monitoring surveillance para po may makapag-distribute ho tayo ng intervention. Okay. Automatic na po, intervention. oo. So ang lawak na napinsala nito Napinsala po. So bali, ang suma total po mula nung sa Wao at sa Lanao hanggang sa Maguindanao, last week lang ho, and then this coming next week po, sa susunod na linggo, babalik ko sila ng Lanao na naman, pero ibang munisipyo. Dito naman po ibang area naman po sa parte ng Lanao ang kanilang pupuntahan sa loob po ng buwan na ito, sa Oktubre. So tuloy-tuloy po yung aming ginagawa sa pagsugpo, di kaya paglaban po sa fall armyworm na ito. Kasi sapagkat sila ay tuloy-tuloy rin namiminsala. Namiminsala. So matotal po ang ating hong napuntahan at saka nabigyan ho ng intervention ay nasa 593 hectare na po. 593 hectares. Na po. Ang aming napuntahan. Anong ko nito? Totally damaged? Partially damaged? Partially damaged. At meron din ho siyang mga portion na controllable pa naman. Okay. Because nagiging maaga po yung ating
farmers sa pagbigay ho ng report. Kaya po amin itong binigyan ng pansin at aming pinuntahan kaagad. Hindi po kami nagpawalang bahala para po matulungan natin mga magsasaka. Okay, so ang resulta ng monitoring po na pinalakad po ang inyong mga staff, no? Opo, oo. Side by side with the LGU technician at Kasama saka siguro ng kasama po ang ating MMO. counterpart sa province of sa provincial part ho natin. Sa Maguindanao and then sa Lanao po. So anong ibibigay natin na intervention kaya nandito na last week dumating na ang pera? Anong Ito pong nauna nating binigay sa kanila since nauna po yung procurement natin sa chemical pesticides na tested naman siya kasi ito yung recommended by the Bureau of Plant Industry. At ito yung specific po na klase po ng pesticides na very effective sa FAO. At nasubok na rin po. Lahat ho nung napuntahan natin na nabanggit natin na 593 hectare ay nabigyan na po natin. Okay. Oo. Meron na po silang very quick, intervention. Very quick ang response. Very quick response po. Kasi hindi na ho natin hinintay na magsi-second wave yung pag-atake ng fall armyworm. And kasunod po nito, yung mga adjacent area po na mga corn area na maaaring doon naman lilipat si fall armyworm, amin naman pong babalikan at bibigyan ho natin sila ng pheromone traps. Para yung prevention na yan. And prevention Ang naman prevention sa kanilang na yun. spreading. Okay, napakaganda, no? At least wala silang masabi na hindi natin sila binibigyan kaagad ng aksyon. Tama po. At attention. At malaki ang inputs na ginagamit yan. Hindi pa gaanong maganda ang presyo, palay at saka mais. Opo, no? tama Plus po meron naman. pa itong peste. Peste. Okay. So siguro, anong gusto mong iparating sa ating mga farmers, sa ating mga extension workers? May kaugnayan po kung paano natin masumpo itong fall armyworm. Opo. Ang pinakamahalaga po dito, mula't-mula pa noong unang panahon na programa po ng Department of Agriculture, dapat ho magiging vigilante po si farmer sa pag-inspect or di kaya pag-monitor po sa kanilang pananim. Na huwag ho tayong umasa kasi si technician, total meron na ho tayong technician at meron pong nakaalalay sa atin na ahensya ng agrikulturo na palaging tumutulong sa atin. Ang pinaka-first defense ho na may gagawa ho natin ay ang manggagaling din po sa mga farmer natin. Kasi ho, bago ho natin mabibigyan sila ng lunas sa kanilang mga problema pagdating po sa infestasyon ng mga pesta na ito, ay kailangan po magmumula ho sa kanila at malalaman natin ito sa pamamagitan po ng kanilang mga report. Mga reports. So, tayo po ay nag-conduct din ho ng School on the Air or di kaya Farmers Field School noong unang panahon. Magagamit ho nila ang mga kaalaman na yon, na mga technical, na mga training na po yun para ho makilala ho nila ang dapat kilalanin pagdating po sa mga sakit at mga insekto na kalaban nila. Okay, tuloy-tuloy lang po natin itong information drive tungkol po dito, ano? Opo, tuloy-tuloy po ito. At sana po ay ganun din ang pakikisa ng ating mga lokal na mga opisyal, no, sa pagtaguyod, no, kung paano hindi mag-spread ang naturang itong nakakapinsan, matindi pala ito. Kaysa corn borer, kinatatakutan nun ngayon is meron tayong FAO. Okay, so yun ang napakaganda, napakaagap tayo ngayon, magtulungan, no, at itong pamamahagi po natin ng mga leaflets na ito, no, ay gagawa nito ng ICTS. At may pera man o wala, nandiyan lang ICTS. At saka, dagdag ko lang din po, Ate Dex, bukod po sa itong nabanggit ni Ate Dex na mga leaflets natin or mga babasahin patungkol po sa pagkilala sa fall armyworm, meron din po mga initiative ang Bureau of Plant Industry na nagbigay rin ho sila ng mga leaflets at mga information drive materials para ho makatulong ho sa atin para po makilala pa natin ng lubusan si fall armyworm at saka anong mga pamamaraan na dapat natin gawin para po masugpo natin sila. Okay. So, wag kayong mag-atubilin, no, na tangkilikin, panoorin, at pakinggan po ang lahat ng ating radio programs. Maging yung dito man sa farm, o nasa North Cotabato, o nasa South Cotabato, o buong Pilipinas, dahil pare-pareho lang po ang mga mensahe na ipaparating natin sa kanila. Tama po yun. Okay, mga kaibigan, na wala na ho, napakaganda po ng ating topic. Take note ng mga ginagawa ng Quarantine Division, itong Regulatory and Quarantine Division, na kung saan ang happy po nila ay si Chief Gemir Gimba. Now, siya po ay isang entomologist.
Tama no? po. Kaya pwede maka-communicate, makarelate ka agad siya basta ang peste yung pag-uusapan. At yan po mga kaibigan, nakabuan ng ating pong panayam o ito pong ating talakayan. No? At sana po kung meron pa kayong gustong i-clarify, huwag kayong magatubili na pumunta sa ating mga extension workers na sa pamuno na ating mga municipal MMO. MMO ang tawag po dyan. So, yan po muna mga kaibigan. Magbabalik po tayo para po sa ating price monitoring update pagkalipas lamang ito. Ikaw ba ay may lupaing sakahan? Gusto mo bang magkaroon ito ng sariling titulo? Huwag mangamba at maging isang Agrarian Reform Beneficiary. Narito ang mga kwalifikasyon upang maging isang Agrarian Reform Beneficiary. Isang mamamayang Pilipino, hindi bababa sa 15 taong gulang sa oras ng pagkakakilanlan o pag-screen ng mga benepisyaryo. Hindi nagmamay-ari ng lupain o nagmamay-ari ng mas mababa sa 3 hektarya ng lupang pang-agrikultura. Pumapayag na magbayad ng amortisasyon, pumapayag na linangin o paunlarin ang lupain, at dapat ay residente ng parehong barangay o munisipalidad kung saan matatagpuan ang lupain. Bilang karagdagan sa nabanggit na kwalifikasyon, ang mga magsasakang nagtatrabaho sa mga komersyal na bukid ng plantasyon ay maaaring maging kwalipikadong Agrarian Reform Beneficiary kung nagtatrabaho na sila noong Hunyo 15, 1988 sa pagmamay-ari ng lupain na sakop ng Comprehensive Agrarian Reform Law ng 1988. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang kay Harris at Harisa, ang opisyal na mascot ng Agrarian Reform Services ng Mafar BARM sa mga numerong 0967-540-3615 para kay Harris at 0905-937-0728 para kay Harisa. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Sino ang pwedeng magparehistro? Lahat ng magsasaka at mangingisdang Pilipino na may edad 18 pataas ay maaaring magparehistro. Maaari ring iparehistro ang asawa at anak na tumutulong sa pagsasaka o pangingisda kung ito ang kanilang pangunahing kabuhayan. Paano magparehistro? Dalhin ang mga sumusunod: 2x2 ID picture na kinunan di hihigit sa 6 na buwan, orihinal na kopya na titulo ng lupa, kasunduan ng renta sa may-ari ng lupa o anumang legal na dokumentong patunay na pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID na alinman sa mga sumusunod: National ID, Social Security ID, Government Services Insurance System, Unified Multipurpose Identification, Postal ID, TIN card, Passport, Professional Regulatory Commission ID, Overseas Workers Welfare Administration, Integrated Department of Labor and Employment Card, Voters ID, Senior Citizens ID, and School ID para sa mag-aaral. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar BARM sa inyong lugar. Okay, nasa price monitoring update na ho tayo mga kaibigan para doon sa mamimili at magpapabili ng kanilang agriculture and fisheries products. Unahin po natin ang presyo ng ating palay at saka mais. Alam ba ninyo na ang palay ho natin ngayon mababa? 12 to 15 pesos ang bawat kilo ng fresh na ani ho natin. Habang ang ating pong white corn naman ay nasa 17 pesos pa rin. Yellow corn ay 14 pesos ang per kilo. Dadako naman ho tayo dun sa presyo ng ating mga bigas. Bumababa o tumaas? Wala. So, ang presyo ng ating imported, itong Yasmin, ay 41 to 42 pesos ang per kilo. Habang ang sinanduming ay nasa 36 pesos ang per kilo. Bumaba ha. Ang 7-tonner ho natin is 35. Ang masipag ay 34 at ang M1 ay 33. Dapat lang na hindi mataas kasi mababa ang palay eh. Okay, presyo ng ating pong isda. Ang bangos ho natin ngayon, pati tilapia, pareho lang, no? Nasa 180 ang per kilo. Habang ang ating barilis ay 300,
ang galunggong ay 160, ang barilison ay 180, ang tayang ay 150, ang pusit ay 180, ang hito natin ay 150, habang ang dalag ay 200 pesos ang per kilo. Sa ating mga dried fish, ang diliso natin ay tumaas 700 pesos. Ngayon, ang per kilo, ang katambak ay 380, ang ating tuyo ay 190. At sa presyo naman ng ating karne, ang laman ng baka ay 320, ang ribs ay 220, at ang paa o tapa ay 320. Dadako naman ho tayo doon sa ating poultry products. Ang ating pong chicken, ito po yung broiler, ay 150 ang per kilo, habang ang native chicken, di talaga yung bumababa, no, sa 270 above ang per kilo. Ang presyo po ng ating pong itlog per tray, XL ay 210, ang large ay 200, ang medium ay 190, ang small ay 180. Okay, ito naman po sa ating mga gulay, tunghayan po natin ang kamatis, ang presyo ay 80 pesos ang per kilo mahala, ang repolyo ay 100, ang talong ay 70, ang sibuyas ay 160, ang luya ho natin ngayon ay 120, ang bawang 140, ang palaya 80 pesos, ang pipino ay 40, okra at ng pechay per bundle ay 10 pesos, ang Chinese pechay ay 80 pesos at ang carrots ay 100 pesos. Dadako tayo sa ating mga prutas ngayon, ang mangga ay 100 pesos, watermelon 35 ang per kilo, ang bayabas ay 40, avocado is 26, ang pinya ay 30, ang papaya ay 25, ang saging na lakatan is 60, at ito pong itong durian ay 120 ang per kilo. Mga kaibigan, sa presyo ng ating mga agri-inputs, ang abono po natin ngayon ay steady na tumataas yan. Ang presyo ng ating pong urea at ng complex fertilizer is 1,400 pesos per bag, habang ang ating pong ammonium sulfate ay 800 to 850 ang bawat sako, at ang ating pong sulfose o itong pong muriatum potas ay 1,005 ang per kilo. So mga kaibigan, yun po ang kabuuan ng ating pong price monitoring update. Opo mga kaibigan, sana naibigan po ninyo ang isang buong oras nating pagtatahal na naging makabuluhan at kapakipakinabag sana po sa inyo mga kaibigan ho natin mga magsasaka, para kayo po ay inaasahan po nating tataas ang inyong ani, lalaki ang inyong kita, at syempre liligaya ang buong pamilya at ng buong pamayanan ho natin. Kung kaya't bago tayo maghiwa-hiwalay, ibig lang ho nating batiin, no, si Dr. Jelica Mangakop sa kanya pong special day noong October 7. At pakabangan ninyo siyempre si kasamang Nas by next episode, no, ay kanya pong kaarawan mismo. Kaya special day to Sir Nas, no, good luck, good health, and sana po ay palagi kayong ligtas sa inyong paglalakad. So, sa ngalan siyempre ng ating pong grupo sa ICTS with Engineer Mostripa and of course si Engineer Imay, ang ating best editor na matyaga, no? And of course sa ating kasama dyan sa technical side. At sa ngalan din siyempre ng ating pong minister, si Dr. Muhammad S. Yacub, sampo ng kanyang mga regional directors, ang provincial directors and banner coordinators. Ito po mga kaibigan ng inyong abang lingkod, Hadja Diggs Rakman Abdullah, nagsasabing isang magandang araw po ng Sunday. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.